Heto akong muli. At ngayon, pag-uusapan natin ang emotional intelligence. Sa henerasyon ngayon, napaka-big deal ng emotional intelligence. Siguro kasi maraming hinaharap na emotional problems ang mga kabataan ngayon. May ilan sasabihin na meron naman akong emotional intelligence kaya naiintindihan ko. Oo, maaaring naiintindihan mo pero hindi mo alam kung anong pakiramdam. Dahil ako lang ang nakakaalam kung gaano kasakit malaman nakabit pala ako. Charot lang po. Oo, maaaring magkatulad tayo ng pinagdaanan. Magkatulad ang estado ng buhay. Pero hindi ko kailanman mararamdaman ang ulan na katulad ng pagpatak nito sa balat mo. Magkaiba tayo ng pag-iisip, magkaiba ng storya, ng paniniwala, at ng mga sugat ng nakaraan. So, hindi mo pwedeng sabihin na naiintindihan mo ko kung hindi mo naman alam ang kwento. Huwag kang humingi ng ramay kung hindi mo kayang makibagay. Hindi yan emotional intelligence. Ang tawag dyan, pagkontrol. So, ano nga ba ang ibig sabihin ng emotional intelligence? May dalawang part yan. Una, emosyon. Ang lengguwahe ng pagiging tao. Kasayahan, kalungkutan, galit, takot, pagkalito. Ang dahilan ng bawat aksyon, bawat reaksyon at pagpili ng mga bagay-bagay. Pangalawa, intelligence o katalinuhan. Ang abilidad na tumuklas, matuto, mga tuwiran, umangkop, at umalam. Ang malaman na ang kamatis ay prutas pero alam mong hindi ito masarap ilagay sa fruit salad. Kapag pinagsama, ang emotional intelligence ay hindi pag-alam sa nararamdaman ng iba, kundi pag-alam sa nararamdaman mo at kung paano mo ito mamamaneobra para sa ikabubuti mo at ng ibang tao. Ang pag-manage sa sarili mong mundo, pagkilala sa emosyon ng iba nang hindi ito inaangkin, hindi ikinukumpara ang sarili mo sa kanila. For example, may kakilala kang nawalan ng cellphone. Then, sabi mo sa friend mo, nawalan din naman ako pero di naman ako ganyan gumawa. Ang corny lang, diba? Papansin. Please, don't claim ownership over others' emotions. Kasi magkaiba kayo. Pwedeng pareho kayo ng pinagdaanan, pero magkaiba kayo ng storya. Magkaiba ng nararamdaman. Therefore, magkaiba ng reaksyon. At oo, pwedeng maka-impluwensya ang paggamit ng emosyon. Pero, ito ang linyang hindi makita ng ibang tao. Ang impluwensyang ginagamit para matuto ay katalinuhan. Ang impluwensyang ginagamit para mapasunod ang iba ay manipulasyon. Kaya napakaingay ng mundo, napakagulo. Kaya ang emosyon ay ginagamit na parang sandata. Kaya ang galit, pinagkakakitaan ng iba. Kung bakit ang takot ay mas mabilis na maipakalat kesa sa katotohanan. May nagsabi sa akin na ang lalaki daw hindi pwedeng maging emosyonal dahil nagmumukha silang mahina. Pero ang emosyon ay hindi kailanman naging kahinaan ng tao. Hindi ngayon, hindi thousands of years ago kung saan ang mga babaeng manggagamot ay tinatawag na mangkukulam dahil naiintindihan nila ang mga bagay-bagay na hindi maipaliwanag ng karamihan. Ang emosyon, kapag kayang unawain at kontrolin ng tao ay nagiging kapangyarihan. Bakit mo kailangan ng lakas kung kaya mong magpasaya o magpaiyak sa pamamagitan lang ng mga salita? Bakit kailangan mong magtaas ng kamao
kung kaya mong lumikha ng pag-asa, konsensya, at pagnanasa. At makumbinsi ang isang tao na ibigay sa iyo ang lahat ng may kusang loob. Ang ganyang klase ng kapangyarihan hindi nangangailangan ng pera, kundi gumagawa ng pera. At ang tunay na panganib ay kapag wala kang kaalam-alam na minamanipula ka na pala. Magiging isa kang puppet, sunod-sunuran, tatawa o iiyak kung kailan ka sabihan. Kaya napaka-importante ang pagkakaroon ng emotional intelligence at gamitin ito sa ikabubuti ng sarili para maging isang mabuting tao, para umunawa, para magmahal ng hindi ng aangkin o nananakal, para malaman kung minamanipula ka ba at hindi para magmanipula ng iba. Dahil galit ang tao kapag nalaman nitong minamanipula siya. At ang ganitong klase ng katalinuhan, hindi natututunan sa magdamag lang. Natututunan ito sa tahimik na pag-oobserba, sa mga pangyayaring nanonood ka lang at hindi nangingialam. Dahil ayaw din ng tao na pinag-aaralan siya. Kaya kapag ang isang tao naging palagay sa'yo kung saan ibinabahagi na niya ang mga kasiyahan, kalungkutan, takot, at mga kahinaan, kapag hinahayaan kanyang basahin mo siya na para bang isang bukas na libro, hindi mo dapat yun samantalahin. Dapat mo yung protektahan. Isa pang paalala, kapag kailangan mong sabihin sa tao na may emotional intelligence ka, sorry pero malamang wala. At kahit pa na meron, iisipin ng tao na wala. Dahil ang tunay na katalinuhan na ipamamalas sa pag-aasal, sa mga kilos at gawi. Katulad ng confidence o ang kumpiyansa sa sarili ay hindi kailangan ipagsigawan. Ang pagsasabi ng matalino ako ay hindi nangangahulugang hahangaan ka ng tao. Magmumukha ka lang maingay at karaniwan mayabang. At ang kayabangan ay isang malaking senyales ng kamangmangan. Ang katotohanan ay kapag konti lang ang alam ng tao tungkol sa'yo, mas magiging makapangyarihan ka. Dahil habang nagiging mas matalino ang isang tao, emotionally o intellectually, nagiging mas tahimik sila. Kasi hindi nila kailangan ng palakpakan, hindi nila kailangan ng pagkilala. Dahil hindi nila kailangang patunayan ang sarili nila sa iba. Sarili lang nila ang kanilang kakumpetensya. At lalong hindi nila pinagsasabi kung anong kaya nilang gawin. Dahil ang sorpresa ay isang anyo ng lakas. So, mag-isip-isip ka muna bago mo ipagsabi na nakakataas ka. Dahil walang may gustong magmukhang maliit para lang maramdaman mong malaki ka. May linya sa palabas na Yellowstone na nagsasabing, kapag sumaba ka sa giyera, dapat maging emosyonal sila. Dapat galit sila. Dahil kung anong taas ng emosyon, siyang baba ng pag-iisip. At yan ay halimbawa ng emotional intelligence na ginagamit bilang sandata. At pag nakita mo to, hindi mo na makakalimutan pa. Kung paanong ang mga kakaunting mapanghikayat na mga salita ay kayang magpabago ng isip, pakilusin ang karamihan, at baguhin ang mundo. Pero ang pinakamataas na anyo ng katalinuhan, ito ay kapag kaya mong sabihin na mali ang isang tao nang hindi siya napapahiya. Itama nang hindi dinudurog ang kanyang pagkatao. At magsabi ng katotohanan nang hindi lumilika ng kaaway. Dahil kahit na ang pinakadalisay o inosenteng mga salita kapag naipahayag ng walang pag-iingat, ay maaaring makasugat.
Kaya dapat piliin natin mabuti ang mga salitang bibitawan natin. Hindi para magkontrol, hindi para mangibabaw, kundi para umintindi at maintindihan. Hanggang sa muli!